So ngayong araw na ito, dadako na tayo sa ikalawang markahan na nakapokus sa isyung pang-ekonomiya. So bago tayo magsimula, atin munang magkaroon tayo ng maikling gawain na pinamagatang Guess the Logo. Tukuyin ang mga produkto o serbisyo gamit ang sumusunod na logo. So, maaari niyong sagutan sa inyong notebook o kaya naman ay orally sagutan niyo. Titingnan lamang natin kung familiar na kayo sa mga logo na makikita. Para sa unang logo, guess the logo bilang isa. So, ano kaya ang ipinapakita niyan? Okay, so ito ay tinatawag natin na Facebook. Para sa bilang dalawa, so ano ay pinapakita? Ito ay tinatawag natin na Apple. Para sa bilang tatlo, ito ay Google. Para sa bilang apat, ano kaya ang ipinapakita ng logo na to? Ito ay National Basketball Association. At para sa huling logo natin, ito ay tinatawag na McDonald's. O sino sa inyo ang nakakuha ng 5 puntos mula sa mga logo? So ito po ay may kaugnayan sa ating tatalakayin ngayong araw na ito. So dadako na tayo sa magiging paksa natin o unang paksa sa ikalawang markahan. So ito ay pinamagatang aralin isa, konsepto, perspektibo, dahilan, dimensyon, at epekto ng globalisasyon. So tayo muna ay magsimula sa tinatawag nating konsepto. Para sa sumusunod na konsepto, naririto ang kahulugan ayon kay Ritzer 2011 ng globalisasyon. Ang globalisasyon ay proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. So paano ba nagkakaroon ng pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto? So sa tao class, nagkakaroon ng mga ugnayan kung sakali mang pumupunta sila sa ibang lugar. So gaya ng nagtatrabaho natin ng mga OFW. So nagkakaroon ng palitan ng mga kultura at napapamahagi rin nila yung mga kaalaman nila sa ibang mga bansa. So gaya sa bagay naman, paano nagkakaroon ng bagay? So dati, ang mga ginagamit lamang natin para magkaroon ng hangin ay pamaypay, abaniko. Pero ngayon, dahil sa patuloy na paggalaw, pagbabago ng ating globalisasyon, ay nagkakaroon na tayo ng electric fan na kailangan na ng kuryente, sinasaksak. Ganon din sa impormasyon. So dati, kailangan pa nating pumunta sa library para magbasa, maghanap ng mga impormasyon na kinakailangan natin sa pag-aaral o sa anumang ginagamit pa natin. So ngayon, pwede na tayong mag-search through internet, sa Google, at sa iba pang mga website na makakakuha tayo ng mga impormasyon. So produkto. So dati, ang palitan lang natin, pupunta pa tayo sa malalayong lugar. So ngayon, nakaka-order na tayo through the online marketplace o online shop na sa iba't ibang panig ng mundo na nagaganap ito. So sa madaling salita, ang globalisasyon ay isang malalim na ugnayan ng mga bansa sa pagitan ng ekonomiya natin, ng bawat isa, politika, kultura at teknolohiya na nagbubuo ng iisang pandaigdigang komunidad. So ito ay tatalakayin pa natin sa mga susunod na aralin. So ang panghuli, ang konsepto ng globalisasyon ay nakabatay sa kaunlaran sa pamamagitan ng ugnayan ng mga lipunan sa mundo sa iba't ibang larangan ng pamumuhay ng mga tao. So tandaan na ang pag-usbong ng globalisasyon ay dahil sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at impormasyon. So ngayon, bakit nga ba may tuturing na issue ang globalisasyon?
Ayon kay ADA 2017, maituturing na panlipunang issue ang globalisasyon sapagkat tuwiran nitong binabago at hinahamon ang pamumuhay at mga perennial institusyon na matagal nang naitatag. So ano-ano ba yung mga tinatawag nating perennial institution? So nandyan ang pamilya, simbahan, pamahalaan, at paaralan. So paano ba nabago ng globalisasyon ang pamilya natin? So dati class magkakasama ang pamilya pero dahil nga sa globalisasyon, sa hirap ng buhay, may mga nangingibang bansa o tinatawag natin na migrasyon. Doon sila nagtatrabaho sa ibang bansa para masuportahan ang kanilang pamilya. So, yun ay isa sa epekto ng globalisasyon. Isa pa natin dyan, dahil nga sa makabagong teknolohiya, kahit kumakain na ang pamilya class, ay nagkakaroon pa ng paggamit ng cellphone sa halip na nakapokus na lamang sa pagkain. Isa yun sa negatibo. So, sa simbahan, so paano ba binago? So, dati kailangan lang ng salita ni Father, binabasa. Ngayon, meron na tayong nakikita na television, projector, o kaya minsan naka-live broadcast pa ng misa para mas maraming makaalam. So sa pamahalaan natin, lumawak ang ugnayan ng ating gobyerno sa ibang mga bansa gaya ng US, South Korea, Japan, at marami pang iba. So kasabay din nun, yung pagbabago sa pamahalaan natin, mas lumaki yung problema sa kahirapan dahil na nga lang sa patuloy na pagkakaroon ng korupsyon. At ang panghuli sa paaralan, so paano ba binago ng globalisasyon ang paaralan? So nandyan yung mga tinatawag natin na dati ang mga mag-aaral, nagsusulat na lang, ngayon na uso ang teknolohiya, pinipicturean na lang, dinadownload o sinesave sa image yung mga lesson. At isa pa doon, meron ng mga television sa loob ng classroom, projector, o nagagamit na makabagong teknolohiya sa paraan ng pagtuturo. So, iyan ang mga ilan sa mga pagbabago sa ating perennial institution. So, ayon kay McLemore-Lewis 2018, ang globalisasyon ay ang kaparaanan kung paano nagiging global o pangbuong mundo ang mga lokal na produkto o serbisyo. So ngayon, dadako na tayo sa 5 perspektibo o pananaw tungkol sa kasaysayan at simula ng globalisasyon. So naririto ang 5 perspektibo. Una, ang globalisasyon ay taal o nakaugat sa bawat isa ayon kay Nyan Chanda 2007. Pangalawa, ang globalisasyon ay isang mahabang siklo o cycle ng pagbabago ayon kay Scolti 2005. Pangatlo, ang globalisasyon ay may 6 na wave o epoch o panahon na siyang binigyan diin ni Thorborn 2005. So, ang pang-apat, ang simula ng globalisasyon ay mauugat sa espesipikong pangyayaring naganap sa kasaysayan. At ang panghuli at ang panglima, ang globalisasyon ay fenomenong nagsimula sa kalagitnaan ng ika-20 siglo. So upang mas maunawaan natin, ating isa-isahin ang mga perspektibo na to, unahin natin ang unang perspektibo. Ayon kay Nyan Chanda 2007, ang globalisasyon ay taal o nakaugat sa bawat isa. So ito po ay pagpapakita ng manifestasyon ng paghahangad ng tao na maalwan o maayos sa pamumuhay na nagtulak sa kanya, makipagkalakalan, magpalaganap ng pananampalataya. So kasama na dyan yung kaya dumami ang Kristyanismo natin na palaganap ng mga taong naglakbay. Mandigma at manakop. So nandyan yung pananakop ng mga Kastila, Amerikano, at mga Hapon na nagkaroon ng impluwensya. At ang paghuli ay paglalakbay, kagaya nila Marco Polo at ilan pa sa ating mga malalakbay sa iba't ibang mga bansa. So, ayan yung perspektibo bilang isa ayon kay Nyan Chanda 2007. Perspektibo 2. Ayon kay Scolti 2005, ang globalisasyon ay mahabang cycle o siklo ng pagbabago. So marami ng globalisasyon ang dumaan,
kasalukuyan ay makabago at walang tiyak na simula. So isa sa halimbawa nito, ang mahabang siklo ng pagbabago mula sa pagkapadala ng mensahe gamit ang kalapati, nagpunta tayo patungo sa panulat, hanggang naimbento ang mga typewriter na pwede nang maipadala yung mensahe, hanggang magkaroon na rin tayo ng tinatawag nating computer. At para mas mapabilis pa, nagkaroon na rin tayo ng pag-evolve ng pagpapadala ng mensahe gamit ang mga cellular o mobile phones. At sa pinakamakabagong version, meron na tayong touchscreen mobile phones. Ayun yung ipinapaliwanag sa perspektibo bilang 2 kay Scolti 2005. Para sa perspektibo 3, ayon kay Terborn 2005, naririto yung 6 na wave na pinagdaanan na panahon. So, ang una, ika-4 hanggang ika-5 siglo, 4th to 5th century, na kung saan nagkaroon ng globalisasyon ng relihiyon gaya ng pagkalat ng Islam at Kristyanismo. Pangalawa, huling bahagi ng ika-15 siglo o late 15th century na kung saan nanakop ang mga Europeo. Pangatlo, huling bahagi na ika-18 siglo hanggang unang bahagi na ika-19 na siglo, late 18th, early and 19th century, nandito naganap ang digmaan sa pagitan ng mga bansa sa Europa na nagbigay daan sa globalisasyon. Pang-apat, sa gitnang bahagi na ika-19 na siglo hanggang 1980, na dito nakaganap ang rurok ng imperialismong Kanluranin. Kalima, ang post-World War II, pagkakahati ng daigdig sa dalawang puwersang ideolohikal, partikular ang komunismo at kapitalismo. At ang panghuli, post-Cold War, pananaig ng kapitalismo bilang sistemang pang-ekonomiya na nagbigay daan sa mabilis na pagdaloy ng mga produkto, serbisyo, teknolohiya, at iba pa idea sa pangunguna ng United States. So ito yung 6 na wave o epoch o panahon na binigyang diin ni Terborn 2005. Para sa ikalima o perspektibo 4, so ang unang kasaysayan o espesipikong pangyaring naganap sa kasaysayan ay pananakop ng mga Romano bago pa man maipanganak si Kristo, ayon kay Givon 1998. Pangalawa, pag-usbong at paglaganap ng Kristyanismo matapos ang pagbagsak ng Imperyong Roman. Pangatlo, paglaganap ng Islam noong ika-7 siglo. Pang-apat, paglalakbay ng mga Vikings mula Europe patungong Iceland, Greenland at Hilagang Amerika. Panlima, kalakalan sa Mediterranean noong gitnang panahon. At ang panghuli, pagsisimula ng pagbabangko sa mga syudad-estado sa Italia noong ika-12 siglo. So, ito pa ang ilan sa mga espesipikong pangyayari na may mga date or petsa, gaya nung unang ginamit ang telepono noong 1956. At noong 1958, lumapag ang transatlantic passenger jet mula New York hanggang London. Noong 1966, lumabas ang unang larawan ng daigdig gamit ang satellite. At noong September 11, 2001, o tinatawag na 7/11, pinabagsak ng mga terorista ang Twin Towers sa New York. Para sa huling perspektibo, noong penomenong nagsimula sa kalagitnaan ika-20 siglo, nandyan ang pag-usbong ng Estados Unidos bilang global power matapos ang ikalawang digmaan. Pangalawa, paglitaw ng mga multinational at transnational corporations or companies, MNCs at TNCs, at ang pangatlo, pagbagsak ng Soviet Union at ang pagtatapos ng Cold War. So ating isa-isahin ang tatlong penomenong pangyayari ito ng ika-20 siglo. Para sa una, so dito naganap na ipinakita ng Estados Unidos sa daigdig at ang kanyang lakas militar nang talunin ang Japan at Germany sa ikalawang digmaang pandaigdig. Naungusan ang France at Great Britain sa usaping pang-ekonomiya at sakupin ang mga Asyanong bansang Korea taong 1950 at Vietnam noong taong 1960 to 70. Kaya nga, tinagurian ng Estados Unidos bilang global power matapos ikalawang digmaang pandaigdig. Pangalawa,
paglitaw ng mga MNCs at TNCs. So, bagamat ang mga makapangyarihang korporasyon sa daigdig ay nagsimula noong ika-18 hanggang ika-19 na siglo mula sa Germany, Great Britain at United States, marami sa mga ito ay kasalukuyang nagtutuon ng pansin sa iba't ibang bansa sa mga developing nations. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng Ford at General Motors. Dati mamimili ng sariling bansa ang focus ng mga kumpanyang ito, subalit sa kasalukuyay malaking bahagdan o porsyento ng kanilang kita ay nanggagaling na sa bansa sa Asia at Latin America. So, para mas maliwanag kung ano ba ang MNCs at TNCs, bigyan natin ng kahulugan. Later. So, dako muna tayo sa pangatlo, ang pagbagsak ng Soviet Union at pagtatapos ng Cold War. Sinasabing ang pagbagsak ng Iron Curtain at ng Soviet Union noong 1991 ang nagudyat sa pag-usbong ng globalisasyon. Matapos ang pangyayaring ito'y mabilis na nabura ang markang nagahati at naghihiwalay sa mga bansang komunista at kapitalista. So, pumasok ang mga multinational companies, MNCs, sa mga bansang dating sakop ng USSR tulad ng Ukraine, Estonia at Latvia. Nagbukas ang mga bansang ito sa migrasyon, media, turismo at ugnayang panlabas. So, ngayon naman ating bigyang paliwanag o kahulugan ang tinatawag na multinational at transnational companies. So, kapag tinawag natin na transnational companies or TNCs, ito ay mga kumpanya o negosyong nagtatag ng pasilidad sa ibang bansa. Ang kanilang serbisyo ay pinagbibili ay batay sa pangangailangan lokal. So, mas malaya ang bawat sangay sa kanilang mga bansa. Maaari silang magdesisyon base sa lokal na merkado. So, hindi gaanong sentralisado sa headquarters at mas global ang pananaw at estratehiya. So, ito yung mga halimbawa ng mga TNCs natin. Halimbawa, ang Shell o Royal Dutch Shell. So, ito ay isang pandigdigang energy at oil company na may operasyon sa mahigit 17 bansa. Malaya ang mga local na branch sa operasyon depende sa bansang kinaroroonan. Accenture, isang global consulting at professional services company na umaangkop sa lokal na merkado sa iba't ibang bansa. TELUS International, isang Canadian-based global company sa IT at BPO na may operasyon sa Pilipinas, Europe at iba pa. At ang panghuli, GlaxoSmithKline, GSK, isang British pharmaceutical at healthcare company na may lokal na adaptasyon ng produkto gaya ng gamot, vaccines. Depende sa pangangailangan ng merkado. So, ano naman ang tinatawag natin na multinational companies or MNCs? So, ito ay tumutukoy sa mga namumunang kumpanya sa ibang bansa, ngunit ang mga produkto o serbisyong pinagbibili ay hindi nakabatay sa pangangailangang lokal ng pamilihan. So, karaniwan, sinusunod pa rin nila ang patakaran, kultura, at kontrol ng kanilang headquarters. Nagtatrabaho sa iba't ibang bansa pero nakasentro pa rin ang kapangyarihan sa bansang pinagmulan. So, magkaiba ito sa transnational companies na sila ang bahala depende sa pangangailangan lokal. Pero sa multinational companies, kung ano ang patakaran na headquarters, yun ang sinusunod nila. Gaya ng, ito ang mga halimbawa. McDonald's. So, isang fast food chains, mga kainan na meron din dito sa Pilipinas. Toyota, isang Japanese car company. Coca-Cola, soft drinks at beverages. Microsoft, na ginagamit as software and services. At ang panghuli, Nike, mga sapatos, apparel, sports equipment. So, yan po ang pinagkaiba ng multinational sa transnational companies.